sa ganyan. Si Jobert talaga ang ano dyan eh. Dahil may mga ibon talaga na napakakukulit talaga. Hindi natin may iwasan yon. Kaya nga mayroon akong ibon na pinangalan ng si Kulit eh. Yung 5th overall sa BBCA. Yun yung pagka dumating na galing Tacloban. Dadapo pa dyan, dadapo pa dito, kung saan. Bago pumasok yon ang tagal. Kaya talagang napakakulit nun. Tapos pagka tinuturuan namin yon, madalas yun, hinahanap namin ni Jobert yun. Makikita namin, nandun sa sulok, namumugad sa kaibabaw ng kulungan ng mga breederan. Kaya talagang, which is okay naman sa akin yun, dahil yun ang karakter niya eh. Kaya nga, yung si Kulit na yun, actually, nung tinuturuan namin yun, hindi ko talaga ilalaban yun. Pangista ko yun eh, itatabi ko yun eh. Kaya lang, si Jobert, sabi niya, Kuya, lalaban ko to. Sabi niya, gusto ko lang makaano to. Sabi niya, ibang ano nito eh. Tama nga siya. Sabi, magaling talaga ibon. Biro mo, complete clocking from race 1 up to race 7. Daybird pa siya ng Tacloban. Makulit lang talaga. Pero siya mismo nasabi niya na magaling tong ibon na to dahil karakter niya eh, may karakter yung ibon eh. Yun yung isa rin tinitignan ko sa ibon, yung karakter niya. Yung pag-aaralan mo rin talaga. Papakilala ko nga pala sa inyo ang aking loftman, si Jobert Martisano. Ayan, sa kanya nakapangalan yung loft name namin sa BBCM. Yung mga nagtatanong, siya si Jobert Martisano. Yan yung malupit kong loftman. Ayan, siya yon. Pero magaling ang ano nito eh. Magaling ang widow nito eh. Yung baga, mabilis niya ma-pick up eh kung ano sabihin ko eh. Pag sinabi ko ganito, kuha niya agad eh. Tsaka mapakatalas ang ano niya sa ibon. Yung familiarity niya sa ibon. Nagugulat nga ako minsan eh. Kuya, ayun na, 17. Nasa ere pa lang, umiikot ha. Ayun na, alam na niya kung sino. Ganun siya ka ano sa ibon. Ganun siya ka familiar. Lalo na pag datingan na, alam na niya, magugulat ako. Kuya, ayun na, si Kulit, yung makulit. Sabi niya, ayun na, sige nito, nagugulat ako. Sigurado ka, yan na yun. Pagdapo nga, yun nga. Yun ang talent niyan. Pinapaikot, yan, habang ako sa taas para hindi na madapo sa dire-diretso sa traffic. Kasi pagpagod na rin, hindi na rin eh. Talagang mas gusto na nila yung pumasok. Yun yung time na tatambayan na niya. Alam mo, pagod na, alam niya pagod na. Tatambayan na niya sa taas. Ibig sabihin, kung ayaw niyong pumasok, mapapagod kayo lalo. Parang ganon, ginagawa niya. Kaya pagtambay niya dun sa taas at dumapo, yun, nakokontrol na niya. Kasi pagod na eh. So, sanay naman sa inyo mga ibon kahit nandun ka sa taas, hindi naman so, diretso pa. Siya kasi nagpapakain eh. Pagkain, tinuturo ko rin sa kanya yung tamang feeding. Yung pangapalay sa feeding, napaka-importante sa pag-iibon. Marami kasi sa mga lalo na sa atin, overfed. Talagang sobra-sobra magpakain. Sa amin talaga, sakto lang. Hindi baling bitin, wag lang sobra. Kasi mas masama yung sobra talaga eh. Walang unang, hirap pag-aangin ng ibon pagka sobrang dami ng pakain mo eh. Kaya kami halos sakto lang. Isa pang tinuro ko sa kanya, lalo na gano'n sa papakain na sakto lang halos, ang nangyayari, nakikita namin agad kung sino yung medyo matamlay, kung sino yung ano, tulad nung before kami tamaan ng adeno. Kapansin na niya agad, kami, takal na kami magpakain. Tapos sabi niya, Kuya, humina kumain yung ibon. Sabi niya gano'n. Alam mo na, sabi niya gano'n, patama na yan. Nagagamot agad namin. Kasi kung overfeed ang ginagawa mo, wala, hindi mo makikita yun eh. Pero sa amin, kasi usually pag pinakain talaga nag-aagawan sila, nag-aagawan. Tapos napansin niya, nagpakain ako kuya, hindi kumakain yung iba, parang matamlay. Sabi niya, umpisa na yan, gamot na. Kumbaga, natitreat agad namin, nakikita na agad namin na may problema ang ibon. Kaya controlled feeding, number 1 din yan, napaka-importante yan. Yung North, itong lipad namin, PHA tsaka BBCM lang. Sa South, meron akong PHA, BBCM tsaka NHBC. Yung sa PFC kasi, hindi na ako bali maglilipad sa PFC. Parang nag-decide na rin ako na ma-manage na lang yung PFC. Expect another year, sana, hopefully, na okay pa kami. Pero kung hindi rin talaga, siguro mamamaalam na rin kami. Mahirap din talaga mag-asikaso ng club. Napakahirap. Kaya mas masarap yung maglipad na lang talaga.
Sa inline breeding at inbreeding kasi, lahat naman yan eh. Actually, sa ako, nag-start ako, cross syempre, di ba? Iba-ibang line. Then, nung na-develop ko na, doon na ako nag-create ng sarili ko na inbreed, line breed. Most ng nilalaban ko, since 4 lines lang yung gamit ko, halos line breed na eh. Although kahit minsan malayo, minsan malapit. Pero sa akin, ang ginagawa ko, pagka line breed, laban lahat. Pagka inbreed, yung mga full brother, sister mating, magnanay, magtatay, yun yung inbreed para sa akin ha. Tinatabi ko yung mga yon. Pero minsan kasi sa akin, ginagawa ko, yung minsan line breed, tinatabi ko rin eh. Pag nakitaan ko na maganda yung may potential, tas nakita ko, nakursunadahan ko maganda, at yung mga sinyales na nakikita ko, kasi ano rin ako eh, mahilig din ako sa sinyales sa ibon eh. Parang sa manok, pag nakitaan ko na sinyales yung ibon na yung kahit sabihin mo panlaban ko yan, kahit naka PHA na superset yan, tinatabi ko talaga yon. Sa akin talaga, small to medium lang yung ibon ko eh. Wala akong malaking ibon. Ayoko na malaking ibon. Lalo na sa mga hen. Gusto ko sa mga hen, maliliit lang eh. Small to medium or minsan nga, small pa eh. Sa kak naman, okay lang sa akin kahit medium. Pero mas gusto ko sa kak yung medyo bangkain. Sa hen naman, okay lang medyo bilog ng konti or medyo may konting labas yung buto, okay lang din yon. Basta ayoko lang ng malaking ibon. Small to medium, yun ang size ng ibon ko. Ganun lang. Marami ako nakikita eh. Kasi minsan may nagtatanong sa akin eh. Sabi niya, sir, puro gulong na ako. Ganito. Actually, marami nagme-message sa akin. Hindi ko lang talaga masagot na lahat eh. Sa dami talaga. Kaya humingi ako ng pasensya sa iba yung hindi ko nare-replyan. Talagang busy rin ako sa work ko, kaya talagang minsan hindi ko nare-replyan na sabi nila, gulong daw siya. Minsan, meron akong nakutawang sagot na puro gulong daw sila. Sinagot ko siya. Sabi ko, sir, nagsimula ako, baka mas marami pa ginulong ko kaysa sa'yo. Kaya lang sabi ko, dahil sa mahal ko tong hobby ko na to, itong sports na to, talagang pinilit kong pagsikapan, pag-aralan, ano yung pagkukulang ko, ano yung pagkakamali ko, ano yung dapat gawin ko. Kasi nga, gusto ko talaga na ma-improve yung sarili ko eh. Yun ang ginawa ko. Pero yung gulong, normal yan. Sabi ko nga eh, lahat ng puncher nakaranas yan. Baka nga, sabi ko nga sa'yo, 1990 ako nag-start eh. Yung gulong na sinasabi mo eh, baka yung mga gulong na inabot ko, baka hindi nyo pa inabot eh. Kaya talagang, kung talagang mahal mo yung pag-iibon, tsagain mo lang. Talaga, darating at darating yan. Talagang, basta yung passion nandyan, wag mawawala. Ang payo ko lang, wag kayong matakot magkamali, wag kayong matakot sumubok. Gaya ng madalas kong sinasabi, ang importante, meron kayong natututunan. Taon-taon, kailangan meron kayong nalalaman na bago. Taon-taon, dapat nag-i-improve ang sistema mo. Kung magaling ka ngayong taon na to, dapat next year, mas magaling ka pa. Hindi ka humihinto, hindi ka hihinto na ito, nanalo na ako. No. Yung pag-iibon, walang katapusang pag-aaral yan. Walang nakaka-perpekto ng pag-iibon. Walang makakasabi ng pinakamagaling na siya sa pag-iibon. Kahit na sabi mo pa yung sa ibang bansa, wala, napaka-mahiwaga ang pag-iibon. Kaya lalo ako talagang interesado. Dahil talagang wala makaka-perpekto. Sasabihin mo na ito alam mo na lahat, walang ganon. Kahit sabihin mo yung mga mahuhusay na, marami pa silang nadidiscover na bago sa ibon. Basta wag matakot, magsubok, magkamali, okay lang yan, part yan ng pag-iibon. Ang importante, meron kang natutunan. At syempre, yun, number 1, yung hanggang nagkahabi ka, dapat nag-i-enjoy ka rin. Syempre, usual, yung sabi ko nga, nung tulad ng interview, shoutout dun sa mga naging mentor ko dati, yung mga nag-start na naging mentor ko, unang-una si Paring Ray Gonzales, shoutout sa'yo, Paring Ray Gonzales, matagal na kami hindi nagkikita. Then yung mga nakasama ko dati sa nag-start ako ng pag-iibon, yung mga PFC boys, yan, yung mga director, shoutout sa inyong lahat. And syempre, sa
family ko na hanggang ngayon nandyan na 100% na sumusuporta sa akin.